Inaabangan ng buong pamilya ang pag-uwi ng pangalawang anak na babae. Ngunit pagdating pa lang sa bahay ay agad siyang binuhat ng nanay at ipinasok sa tubo. Kasama ang tatay na tumutulong sa pagharang sa pinto. Tumulong din ang kuya sa pagtakip gamit ang bisikleta. Pagkatapos nilang gawin ang lahat, sinubukan ng pamilya na pakalmeyan ang kanilang paghinga at tahimik na binuksan ang pinto. Sa labas ay may mga taong nakasuot ng uniforme. Pagpasok pa lang nila sa bahay ay sinimulan na nilang halughugin ang bahay at pati na rin ang sahig. Ang bunsong anak ay nanginginig sa takot dahil sa ingay at napaiyak. Kaya ang ama ay nakulong at sinentensyahan ng 8 taong pagkakakulong. Dahil ang pamilyang ito ay nagkaanak ng higit sa pinapayagang bilang. Ang dahilan ng pagkakaroon ng ganoong kabigat na parusa ay dahil noong 2099. Malubhang naapektuhan ang kapaligiran, ang antas ng oxygen at kalidad ng hangin sa lupa ay bumaba ng husto, hindi na maaaring direktang malanghap ang hangin sa baga. Ang mga tao kapag lumalabas ay kailangang magdala ng respirator, upang mapahaba ang oras na mabubuhay ang tao sa mundo. Nagpasya ang gobyerno na higpitan ang pamamahala sa populasyon. Kasabay nito, naghanap sila ng ibang paraan para mabuhay. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral, gumamit sila ng modernong teknolohiya para makaimbento ng time gate para makabalik sa sinaunang panahon. 85 milyong taon na ang nakalipas. Nagtayo sila ng base na angkop para tirhan ng tao. Sa sinaunang panahon, tinawag itong Terra Nova. 2 taon matapos makulong ang ama dahil sa paglabag sa batas ng pagdami ng tao, pinayagan ng asawang si Elizabeth na dalawin ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanyang asawa na dahil siya ay isang doktor sa biology, pinili siya ng gobyerno para maging bahagi ng ika-10 grupo ng mga taong pinapayagang lumipat sa lugar na tinitirhan ng mga tao sa sinaunang panahon, ayon sa kasalukuyang batas. Maaari mong isama ang iyong mga kamag-anak ngunit dahil kasalukuyang nakakulong ang iyong asawa, ang iyong maliit na anak na si Chu ay ipinanganak ng higit sa pinapayagang bilang. Kaya hindi sila kinikilala ng gobyerno, kaya hindi sila binibilang na kamag-anak ni Elizabeth. Bilang isang asawa at isang ina, hindi ito matanggap ni Elizabeth. Kaya naisipan niya ang isang paraan sa pagbisitang ito. Iniwan niya ang gas mask para sa kanyang asawang si Jim. At sa loob ng maskara ay may nakatagong maliit na laser gun. Madali niyang mapuputol ang baso gamit ang maliit na sandatang ito pagkatapos magtagumpay na makatakas si Jim. Pinilit niyang pigilan ang sakit habang tinatanggal ang tracking device ng kriminal sa kanyang katawan. Nagsusuot ng gas mask patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang mga tao para lumikas. Umaasa sa kanyang pambihirang lakas na nakuha niya sa pagsasanay sa istasyon ng pulisya. Mahigpit na kumapit si Jim sa ilalim ng sasakyan habang dumadaan sa mahigpit na checkpoint. Kasabay nito ay nakuha niya ang sandata at ang backpack na naglalaman ng mga kagamitang pantulong na iniwan ng kanyang asawa. Matagumpay na nakasama ang pamilya sa harap ng time gate. Habang malapit nang dumaan ang buong pamilya sa time gate, biglang napansin ng isang pulis na may kakaiba kay Jim. Hindi na nag-isip pa ng matagal, nagpasya si Jim na manatili para magpalipas ng oras. Para mabigyan ng pagkakataong makatakas ang kanyang pamilya matapos niyang masigurong ligtas na ang kanyang mga kamag-anak. Agad na kumilos si Jim laban sa gwardya matapos makawala sa pagkakahawak. Wala siyang ininda at tumakbo patungo sa time door. Matagumpay siyang nakarating sa Cretaceous period. 85 milyong taon na ang nakalipas. Ang mga bagong dating mula sa paglalakbay sa oras ay nasa isang makapal na sinaunang kagubatan. Ang sobrang taas na level ng oxygen ay nagdulot ng oxygen toxicity sa maikling panahon. Ang oxygen na hindi nila makuha sa orihinal nilang mundo, ngayon ay naging pabigat, kailangan nilang umasa sa mga tangke na may carbon. Para makapag-adjust sa bagong kapaligiran na pinuntahan ni Jim sa paglalakbay sa oras, hawak niya lang ang sandata at agad nagdulot ng kaguluhan sa panahong ito ng prehistory. Ang batas ng lipunan ng tao ay walang silbi. Mabilis na sumama ang buong pamilya sa grupo ng mga migrante patungo sa Terra Nova. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsisikap ng tao, ang tirahan ng tao ay unti-unting nabuo. Si Taylor ang pinuno ng nayon ng Terra Nova noong sinaunang panahon. Hinikayat niya ang lahat na magtayo ng isang bagong panahon sa lumang siglo, kabilang sa mga tao ang 2 may espesyal na kakayahan. Sila ay sina Jim at ang kanyang asawa, na pinanatili ni Taylor bilang mga sundalo. Lubos niyang pinahahalagahan ang talento ng mag-asawa. Bukod pa rito, sa proseso ng pagtatayo ng sibilisasyong pantao noong sinaunang panahon, lubhang kulang sa mga taong may talento tulad ng mga doktor, at si Jim, ang pinuno ng nayon, ay malinaw na nagsabi.
na ang tanging pinapansin niya ay kung makakatulong ba ang kanyang mga tauhan sa nayon o hindi. Hindi niya inintindi ang mga regulasyon sa populasyon. Sa hinaharap, si Elizabeth ay naitalaga sa sentro ng kalusugan, habang si Jim at ang ibang mga tao ay ipinadala sa bukid para magtanim. Dito, binigyan siya ng tagapamahala ng gawain na magbunot ng damo. Inakala niya na para sa mga sundalong tulad niya na nagretiro na. Ang pagbunot ng damo ay madaling gawain. Ngunit nang makarating siya sa bagong lugar ng trabaho, nalaman niya na ang damo na kailangan niyang bunutin ay mga baging na kasing laki ng braso ng bata. Habang halos matapos na ni Jim ang kanyang misyon, isang sinaunang alupihan ang gumapang sa bakod at umakyat sa kanyang kamay, habang sa kabilang banda, sinimulan ni Elizabeth ang kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang mga pasyente ay pawang kakaiba. Ang unang pasyente ay may sobrang taas na level ng oxygen sa dugo, na kailangan ng agarang lunas, at ang pasyenteng ito rin ang nagpakilala kay Elizabeth sa sinaunang kagamitan sa paggamot. Ito ay isang napakalaking insekto. Ang tungkulin nito ay higupin ang sobrang oxygen sa dugo. Sinusubukan ni Elizabeth na pigilan ang takot habang tinatanggal ang kakaiba at malagkit na kagamitang medikal na ito. Magkasama nilang pinagdaanan ng kanyang asawa ang pinakamahirap na araw ng trabaho sa kanilang buhay. Pag-uwi nila, nagsalaysayan sila sa isa't isa ng mga kakaibang bagay na kanilang naranasan. Habang nagtatrabaho, unti-unti ring nakikibagay ang buong pamilya sa buhay ng mga tao noong sinaunang panahon, ngunit hindi nagtagal, isang araw, nakatanggap si Elizabeth ng pasyenteng dinala ng mga sundalo. Ang pasyente ay isang magnanakaw ng kuryente mula sa ika-6 na grupo ng mga migrante. Nang mapansin ni Elizabeth ang pagnanakaw ng kuryente ng kalaban, ang lalaking nakahiga sa kama ay mabilis na hinawakan siya bilang hostage upang protektahan ang iilang doktor dito. Sa huli, ibinaba ng sundalo ang kanyang armas para makatakas ang lalaki. Nakita ito ni Jim na nasa labas at nagtatrabaho dahil sa kanyang dating pagiging pulis. Sinundan siya ni Jim hanggang sa makita niyang may hawak itong baril. Nakatitig kay Chief Taylor at napagtanto na may panganib. Isang segundo bago bumaril ang lalaking iyon, sumugod si Jim para itulak ang sospek at mula noon ay pinahalagahan na si Jim ng pinuno ng nayon. Naging bantay siya sa tabi nito sa mga sumunod na araw. Sinundan ni Jim si Taylor nang hindi siya iniiwan. Dinala rin siya ni Taylor sa tuktok ng bundok sa labas ng nayon upang makita niya ang laki ng buong nayon at tungkol sa lalaking nagtangkang saksakin si Taylor. Sinabi rin niya kay Jim ang tungkol sa kanya at ang kwento sa likod ng ika-6 na migrasyon. Ito ang mga Sixers, ang grupo ang automatikong humiwalay pagkatapos na makabuo ang tao ng bagong panahon sa sinaunang panahon. Sila ay orihinal na kabilang sa ika-6 na grupo ng mga migrante at labis na nag-aalala sa sistema ng seguridad ng base ng tao. Madalas pa silang pumupunta para manggulo at magnakaw ng kuryente sa nayon. Ngunit kahit mag-utos si Taylor, ang mga miyembro ng ika-6 na grupo ng mga migrante ay nakakatakas pa rin bago sila mahuli. Naghihinala si Taylor na may especially iya sa kanilang base. Mula sa ika-6 na grupo ng mga migrante, ang layunin ng kanilang organisasyon ay upang makumpleto ang ilang mga lihim na bagay na si Taylor. Hindi ko alam kung natanggap din ni Jim ang imbitasyon. Habang nag-iisip siya, nakita ni Taylor sa pamamagitan ng teleskopyo 2 armored vehicle na paparating. Ang target nila ay ang base ng tao. Hula ni Taylor, baka nag-aalsa ang grupo ng Sixers para sa kaligtasan. Nagmaneho si Taylor at Jim ng armored vehicle para harangin sila. 3 armored vehicle ang naghabulan sa kagubatan. Ngunit tila ibang tao ang target ng mga Sixers na ito. Mabigat na armas ang pinapaputok sa likuran ng grupo ni Jim. Bukod pa rito, sa likuran nila ay may ilang karnibora. Sila ay mahigpit na sumusunod sa armored car, habang ang gunman ay lihim na nagdiriwang dahil napatamaan niya ang paa ng dinosaur. Biglang sinalakay siya ng isa pa na nagtatago malapit doon. Kinagat siya ng buo, at sa panahong ito ng puting pulbos. Gaano man kalalim ang hidwaan sa pagitan ng Sixers at Terra Nova. Ang mga dinosaur, lalo na ang mga karnibora, ay palaging magiging karaniwang kaaway ng tao. Sa harap ng nakamamatay na panganib, kahit na sila ay magkalaban. Ayaw din ni Taylor na mamatay sila ng ganoon kaya inutusan niya ang mga gwardya na buksan ang Terra Nova para makatakas at makasilong ang mga nakaligtas. Samantalang si Taylor, mananatili siya sa labas ng bakod bilang Pain. Hindi inaasahan na hindi man lang siya pinansin ng mga dinosaur. Hanggang sa sunod-sunod na bumaril si Taylor,
Ang amoy ng sunog kasama ng tunog ng baril ay nagpatigil sa mga dinosaur at nagpabalik sa kanila. Pagkatapos ay umungal ito at sumugod patungo kay Taylor. Sinamantala ni Jim ang pagkakataon at sinagip si Taylor sa mismong bibig ng dinosaur. At saka agad na pumasok sa loob ng Terra Nova pagkatapos maging ligtas. Nag-utos si Taylor na isara ng mahigpit ang pinto. Ang mga sundalo sa pader ay gumamit ng high-frequency cannon fire upang guluhin ang mga dinosaur na napigilan ng matinding pag-atake ng tao. Hindi na nagpatuloy sa pag-atake ang mga dinosaur. Tinitigan nito si Taylor sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumingon at umalis, ang panganib sa labas ay nawala na. Ang susunod ay ang pag-aalala sa loob ng Terra Nova. Ang mga tulisan ng Sixers ay pinapasok sa Terra Nova. Biglang bumaba mula sa sasakyan na may hawak na baril. Ang mga ito at ang mga sundalo sa loob ng Terra Nova ay nagturo ng baril sa isa't isa. At ang pinuno ng grupo ng Sixers sa dalawang armored vehicle na ito ay si Mira. Buksan ang mga ball sa likod ng dalawang armored car. Puno iyon ng iron ore na gusto niyang gamitin para ipagpalit sa gamot. At sa mga kasabwat na dinakip ng Terra Nova dahil ayaw nilang makipagdigma. Kaya pumayag si Taylor sa hiling ng kabilang panig. Isang gabi, nawala ang banta ng digmaan, wala ng panganib. Ang mga nakatira sa Terra Nova ay muling bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Noong araw na iyon, si Josh, na anak din ni Elizabeth, ay nakilala at nakipagkaibigan sa isang babaeng nagngangalang Sky. Ang kasiglahan at katapatan ng dalaga kasama ang nakakatawang paraan ng pagsasalita ay nakakuha ng atensyon ni Josh. Nang malaman niyang miyembro rin siya ng youth club, ang pagiging mapangahas ay nagpahirap sa kanya na pigilan ang pagiging mapusok. Sa pagtuklas ng isang binatilyo na nasa hustong gulang na, sinundan ni Josh si Sky sa base ng Youth Adventure Group, at naging miyembro rin siya ng grupo. Kung si Josh ay dumating sa ika-10 batch ng mga imigrante, si Sky naman ay matagal nang naruroon, kabilang siya sa ika-3 batch ng mga imigrante. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral at pagtuklas, alam na niya ng husto ang panloob na istruktura ng Terra Nova at nakatuklas pa ng isang lihim na daanan na malayang makakapasok at makakalabas sa Terra Nova. Kasama nila Josh, pumunta sa isang talon na napapalibutan ng makakapal na puno. Hindi na nag-isip pa si Josh at agad na tumalon kasama si Sky. Kasunod ng agos, nakita ni Josh ang mga inskripsyon sa bato. Hula ni Josh, ang mga inskripsyon na ito ay bago pa man dumating ang unang grupo ng mga kolonista dito. Tungkol sa natuklasan na ito, sinabi ni Sky kay Josh, ang lugar na ito ay idineklara ni Elder Taylor na isang ipinagbabawal na lugar. Kaya, anumang bagay na matuklasan nila rito, ay hindi pinapayagang iulat pataas, kung hindi ay lalabag sila sa regulasyon ng Terra Nova. Hindi na nag-isip pa si Josh at agad na pumayag. Pagkatapos, nakita nila ang fermentation tank na itinago ng mga kasabwat nila sa kagubatan. Ang grupo ng mga teenager ay naghati-hati ng mga gawain ng malinaw. May ilang tao ang inatas ang maghanap ng mga sangkap para sa paggawa ng alak. Dahil bago pa lang si Josh, siya at si Sky ang magpuputol ng prutas. Napakabilis na natapos ang paghahanda sa paggawa ng alak. Habang sila ay sabik na naghahanda para sa susunod na paggawa ng alak, biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa malayo. Bukod pa rito, napansin ng grupo ng Sixers ang kanilang sasakyan. Kaya kinuha nila ang lahat ng kanilang supply. Ngunit nang paalis na sana ang grupo ng Sixers, sila ay inatake ng sinaunang nilalang, hindi pa nila nakikita kung ano ito. Ngunit napatay na sila agad, nang bumalik ang grupo ng mga adventurer malapit sa sasakyan. Nakita nila na nawawala na ang baterya sa armored car. Hindi kalayuan doon ay may isa pang armored vehicle. Malamang ay sa Sixers nang papalapit sila sa sasakyan ay nakita nilang may dugong umaagos sa loob. Dagdag pa rito, may narinig silang sigaw ng mabangis na hayop mula sa katabing kagubatan. Naramdaman ng mga kabataan ang papalapit na panganib. Dahil sa koneksyon ni Sky, nagtagumpay silang makapasok sa armored vehicle. Nang isara nila ang pinto ng sasakyan, isang dinosaur ang biglang sumugod mula sa kagubatan. Ang sasakyan ay inatake kaya't umuga ng malakas. Agad na kumilos ang lahat upang palakasin ang depensa ng armored vehicle. Sa sandaling iyon, napansin ni Josh na hindi pa nakasara ang pinto sa kisame ng armored car. Nakita niya ang isang mabangis na dinosaur na umaatake sa lahat. Buti na lang at naisara ni Sky ang pinto sa tamang oras, at naiwan ang buong grupo sa loob ng armored car. Ang tensyonadong kapaligiran ay nagpapahirap sa nerbiyos ng bawat isa. Sa huli, isang babae na hindi na nakatiis, sa pagkairita,
ay kinuha ang sandata at tumakbo palabas patungo sa Terra Nova. Sa sandaling iyon, sa base, binabalaan din si Taylor ng security team na isang armored car ang biglang nawala at nawalan ng komunikasyon sa base. Sa pamamagitan ng CCTV, natuklasan nila na may mga batang nagnakaw ng sasakyan. Nakita ni Jim na nandoon din ang kanyang anak. Wala nang magawa ang mga matatanda kundi bumuo ng isang maliit na grupo para linisin ang larangan ng digmaan para sa mga batang iyon na walang alam sa mundo. Una, batay sa signal ng sasakyan. Matagumpay nilang natukoy ang lokasyon kung saan nawala ang sasakyan. Pagkatapos ay naghanap sila sa lupa at sa gitna ng daan, nakasalubong nila ang isang tao. Iyon ay ang babaeng nahiwalay sa grupo na nagsabi kay Taylor na inatake sila ng mga dinosaur. Batay sa impormasyong alam nila, nagpasya si Taylor na magpatuloy sa pag-abante. Madilim na ang paligid at ang gabi ang pinakamainam na oras para manghuli. Para sa mga dinosaur, inaatake ang maliit na grupo ng mga dinosaur. Kung magpapatuloy pa tayo sa ganitong sitwasyon, wala tayong ibang mapagpipilian kundi mamatay para makatakas sa kanilang pagkubkob. Ang mga kabataan ay humawak ng baril, handang makipaglaban sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, isang binatilyo sa grupo ang gumamit ng kanyang buhay upang sabihin sa lahat na para sa mga dinosaur, wala silang halaga sa kanilang paglaban. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsisi si Josh. Gusto mo lang bumalik sa Terra Nova at sumunod sa plano ng tatay mo. Hindi yung mamatay dito kasama ang bagong kakilala mong babae. Sa kritikal na sandali ay dumating ang rescue team. Dahil sa kanyang husay sa pagbaril, nailigtas ni Jim ang kanyang anak pagkatapos ng matinding pagsubok na ito. Tila si Josh ay mas naging responsable kumpara sa ibang mga nakaligtas na kabataan na bumalik sa Terra Nova. Nanumpa silang hindi na muling aalis ng walang pahintulot, at nakita ng pamilya ni Josh na magkakapitan sila ng mahigpit. Marahil ay napagtanto na ni Sky ang kanyang ginawa. Kusang loob siyang lumapit kay Taylor para humingi ng tawad dito. Ngunit nang tanungin siya ni Taylor kung pumunta ba sila sa bangin sa tabi ng talon, nagsinungaling si Sky na hindi sila pumunta doon. Maraming tao ang nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ukit sa bato. Mabilis na nasagot ang tanong na ito, ang pinuno ng Sixers na si Mira. Batay sa mga bakas na iniwan ng grupo ni Josh, patungo sa lugar malapit sa talon na minarkahan ni Taylor bilang isang ipinagbabawal na lugar at natagpuan ang pader na bato na iyon. Ibinunyag din niya ang sikreto na itinatago ni Taylor. Ang mga simbolo na ito ay iniwan ng anak ni Taylor. At sa likod ng mga ito ay isang napakasakim na landas. Ang pangunahing ideya ay kontrolin ang nakaraan upang makontrol ang hinaharap. Ito rin ang dahilan kung bakit umiiral ang Terra Nova. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit si Mira ay isinama ang lahat ng miyembro ng populasyon ng Migrante 6 at umalis sa base ng Terra Nova hindi nagtagal pagkatapos sa isang gabing umuulan. Ang truck na nagdadala ng supply ng base ay inatake ng mga sinaunang hayop sa gitna ng daan. Sa labas ng base, mayroon ding narinig na tunog na parang huni ng ibon. Ngunit ang kakaibang pangyayaring ito ay hindi nakakuha ng atensyon ng lahat. Kinabukasan, nang makita niyang masayang nag-uusap ang kanyang asawa at ang kanyang dating asawa, si Jim ay nakaramdam ng selos ngunit pinilit pa rin niyang pigilan ang kanyang damdamin at lumapit upang batiin si Malcolm. Nang malaman niyang biglang nawawala ang truck na nagdadala ng supply, kaya't nawala ng komunikasyon sa truck, nagdala siya ng isang ganap na armado na grupo ng mga sundalo upang imbestigahan ang pinangyarihan malapit sa truck na nagdadala ng supply. Nakita nila ang mga sundalong nagbabantay ay patay na. Ang bawat isa sa kanilang nakalantad na balat ay puno ng mga gallows. Batay sa mga bakas, hinulaan nila na inatake sila ng hindi pa nakikilalang uri ng dinosaur. Pagkatapos dalhin ang mga bangkay sa base, masusing sinuri ni Elizabeth ang mga ito. Ngunit ang DNA sa mga sugat ay hindi tumutugma sa anumang uri ng dinosaur sa imbakan. Ang dokumento ay nagsasabing ito ay isang prehistoric na nilalang, na hindi pa natutuklasan ng tao. Ang anyo ng mahiwagang nilalang na ito ay hindi nagtagal. Pagdating ng gabi, natuklasan ni Jim ang salarin na umatake sa sasakyang nagdadala ng supply. Iyon ay isang kawan ng maliliit na lumilipad na dinosaur. Kinabukasan matapos gamutin ang sugat, ipinagbigay alam ni Jim ito kay Taylor. Para sa mga sinaunang nilalang na ito, ang tanging magagawa ng base ay palakasin ang seguridad. Siguraduhin ang kaligtasan ng katawan at buhay. Para sa mga taong naninirahan sa base, habang ang pagharap sa mga maliliit na lumilipad na dinosaur na iyon, ipinagkatiwala niya sa pinuno ng Departamento ng Pananaliksik, na siya ring dating asawa ni Elizabeth, si Malcolm,
Ang mga lumilipad na dinosaur na ito ay hindi titigil sa kanilang pananakop dahil kasalukuyang araw. Kahit na nakabawi na ang mga tao at naitaboy ang huling pag-atake. Ngunit hindi kakaunti sa mga tao ang nasugatan dahil sa mga bangkay ng mga lumilipad na dinosaur na naiwan sa larangan ng digmaan. Nagsagawa ang Terra Nova ng environmental scan at nakatuklas ng kagubatan sa labas ng Terra Nova. At ang mga burol sa paligid ay may 10,000 lumilipad na dinosaur na nagtitipon doon, na labis na ikinagulat ng lahat, upang patunayan kung tumpak ba ang lakas ng mga lumilipad na dinosaur na kanilang nascan. Nagpaputok ang Terra Nova ng isang ultrasonic cannon sa target. Ang pag-atake na ito ay nagising sa mga lumilipad na dinosaur. Nagtipon sila sa mga kawan at patuloy na inaatake ang Terra Nova. Na hindi natin inaasahan na ang mga lumilipad na dinosaur na ito ay lilito sa ganoong kalaking bilang. Maaaring dahil lamang sa ilang kadahilanan. Una, pagbabago ng panahon. Pangalawa, hinahabol sila ng mga natural na mandaragit, at ang pangatlong dahilan ay dumating sila upang mangitlog. Nang marinig iyon, naalala ni Taylor ang mga unang araw ng pagtatayo ng Terra Nova, kung saan sila ay nag-imbestiga at nakakita ng maraming balat ng itlog sa ilalim ng lupa. Maaaring itinayo ang Terra Nova sa lugar kung saan nangingitlog ang mga lumilipad na dinosaur na ito. Ngayon, bumalik sila dito upang mangitlog. Agad na sinimulan ng Terra Nova ang programa para sa emergency response. Ang mga panlabas na kagamitan ay binuwag at inilipat. Ang mga hindi miyembro ng combat unit ay hindi pinapayagang lumabas. Ang paggamit ng puwersa para supulin sila ay isang paraan, ang isa pang paraan ay kailangan nilang gamitin ang kanilang utak. Si Elizabeth ay naghahanda na mag-imbento ng isang uri ng stimulating hormone para akitin ang mga lumilipad na dinosaur na ito sa ibang lugar, ngunit wala pa. Ang proseso ng pag-aaral sa hormone na ito ay nangangailangan ng mga specimen ng mga buhay na lumilipad na dinosaur, at ang pag-atake ng mga lumilipad na dinosaur ay darating bukas. Kailangan nilang kumilos ngayong gabi. Si Taylor ang mamumuno kay Malcolm para kumilos sa gabi. Tinuruan ni Malcolm si Taylor kung paano makilala ang kasarian ng mga pterosaur. Ngunit wala sa isip ni Jim ang makipag-usap pa, at sa halip ay nagbabala sa kabilang panig na huwag titigan ang kanyang asawa. Ang pahayag na ito ay tumama sa isip ni Malcolm, dahil talagang balak niyang balikan ang dating relasyon nila ni Elizabeth. Kinabukasan, nagbalik si Jim dala ang isang pterosaur, habang nasa gitna ng tensyonadong pag-aaral sa paggawa ng stimulating hormone. Ang mga pterosaur ay dumating at inatake ang Terra Nova, isang maitim na ulap na nagdulot ng takot sa lahat. Sa kabutihang palad, matagumpay ang pag-aaral ni Taylor, dala ang pag-asa ng buong Terra Nova. Inilagay niya ang growth hormone sa sasakyan at mabilis na umalis. Sa impluwensya ng growth hormone, hinabol din ng mga lumilipad na dinosaur ang sasakyan. Sa ikatlong araw, lahat ay naghihintay ng balita mula kina Jim at Taylor sa base. Hindi rin nila binaygo ang inaasahan ng lahat. Kahit puno ng sugat ang kanilang katawan, natapos nila ang misyon. Inilagay nila ang growth hormone ilang kilometro ang layo, kapag lumaki na ang susunod na henerasyon ng mga lumilipad na dinosaur. Itaturing na rin nila iyon na kanilang pinamumuguran at hindi na sila magiging banta sa mga tirahan ng tao. Nalutas na ang banta mula sa mga lumilipad na dinosaur, ngunit patuloy pa ring lumilitaw ang mga bagong problema. Nakita ni Taylor ang balita na nawalan sila ng komunikasyon sa research facility. 3 araw na mula noon. Upang alamin ang sanhi, nagtungo sila ni Elizabeth, at natuklasan na naputol ang mga cable ng kuryente dahil kinagat ng mga ligaw na hayop. At ang lahat ng tao sa research base ay natrap sa medical room. Matapos pag-aralan ng mabuti, natuklasan ni Elizabeth na normal ang kanilang bodily functions. Tanging ang bahagi ng utak na nasira ang nagpapakita ng fragmented memories. Nakalimutan nila kung paano sila napunta sa prehistoric era. Mula sa computer data ng research station, natuklasan ni Elizabeth ang video ni Dr. Jonathan at nalaman niyang ang fragmented memories ay dahil sa isang uri ng viro, na hindi matukoy mula sa prehistoric era, at ngayon ang mga taong nabubuhay sa prehistoric era ay may panganib na mahawan matapos niyang malaman na ang kanyang asawa ay natrap sa research station. Hinahanap ni Jim si Malcolm para magsuot ng gas mask at pumunta sa research station. Pero hindi niya inaasahan na pagpasok nila sa research station, nang akala niya yayakapin na niya ang asawa niya, binaril siya at si Elizabeth naman ay nagtanong ng masigla sa dating asawang si Malcolm. Mula sa kakaibang kilos na ito, nahinuha nila na may pinsala ang alaala ni Elizabeth.
Ang alaala niya ay huminto mahigit 15 taon na ang nakalipas noong mag-asawa pa sila. Para pakalmayin si Elizabeth, pinakita ni Jim sa kanya ang video na kinunan niya noon. Para patunayan ang pagkakakilanlan niya at ipaliwanag ang nangyari. Nanahawaan ng sinaunang Vero ang kanyang utak. Nang matalaman ang mahalagang impormasyon, si Elizabeth ay kalmadong nag-focus sa pag-aaral ng Vero. Si Jim naman ay masusing nag-imbestiga sa loob ng research station, kung saan nakilala niya si Taylor. Si Taylor ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban ngunit nawalan ng alaala. Inakala ni Taylor na nasa labanan pa siya, sa hinaharap na lipunan ng tao, at gusto pa niyang hanapin ang kanyang asawang dinukot. Matapos iwasan si Taylor, bumalik si Jim sa research station, at nadatnan niyang nilalandi ni Malcolm ang kanyang asawa. Nagalit siya, at agad na inutusan si Malcolm na pulutin ang mga bangkay ng mga sundalo. Ngunit sa gitna nito ay nahawaan si Malcolm ng Vero. Nawala ang kanyang alaala at inakala pa niyang si Jim ang pumatay. Sa gitna ng kaguluhan, hindi pa rin nagawang magpaliwanag ni Jim. Isang dinosaur ang biglang sumulpot sa harapan niya. Ang pananaw ni Malcolm sa mundo ay tila nabasag. Wala ring oras si Jim para ipaliwanag sa kanya kaya sinuntok na lang niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Kapag natapos na ang paggawa ng bakuna, malulutas na ang lahat. Sa kabilang banda, natuklasan ni Elizabeth ang pangalan ng mga anak na isinulat niya. Nang makuha ni Jim ang singsing, nalaman din niya na nawalan siya ng alaala. At nalaman niyang hindi pala siya nawalan ng alaala. At iba siya sa iba dahil si Jim ay nagkasakit pa ng trangkaso nang umalis siya. At ang Vero ng trangkaso ay kayang pigilan ng pagkalat ng sinaunang Vero. Sa masusing pag-aaral, matagumpay nilang na-develop ang bakuna para pigilan ang sinaunang Vero. At sinimulan itong gawin sa base matapos mawala ang kanyang alaala. Nalaman ni Taylor na namatay ang kanyang asawa at gusto na niyang magpakamatay. Buti na lang at napigilan siya ni Assistant Washington sa tamang oras. Nakaalpas lang sa panganib. Ang nerbiyos ni Jim ay kasing higpit ng kwerdas ng gitara. Hindi niya napansin ang pag-aatubili ng kanyang anak. Pala, sa panahong nanirahan siya sa base, nagkaroon siya ng damdamin kay Sky, pero hindi pa rin niya makalimutan na mayroon siyang kasintahan. Sa hinaharap, marahil naiintindihan ni Sky ang iniisip ni Josh. Dinala siya ni Sky kay Boss Boylan. Sinabi ni Boylan kay Josh na mayroon siyang tao, na kayang ibalik ang kasintahan niya mula sa hinaharap patungo sa mundong ito. Ang nakaraan ay kailangan lang bayaran ng katumbas na halaga. Narinig ito ni Josh at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Hindi lang niya inaasahan na ang taong ito ay si Mira, ang pinuno ng ika-6 na migrasyon, at pinahahalagahan din ni Mira ang pagkatao ni Josh bilang anak ni Jim. Sa kabilang banda, nakahuli si Washington ng isang batang babae sa labas ng base. Pagkatapos ng pagsusuri, wala siyang anumang sakit. Ayon sa kanyang sinabi, ang batang babae ay anak ng ilan sa mga migrante, sa ika-6 na grupo. Sinabi ng batang babae na nagugutom lang siya at lumabas para maghanap ng pagkain, at gusto niyang bumalik sa hinaharap upang makasama ang kanyang lola. Upang alagaan ang batang babae, inampon siya ng pamilya ni Jim. At nalaman na ang pangalan ng bata ay Leah pagkatapos nilang mag-almusal. Dinala ni Elizabeth ang kanyang anak na si Maddie sa infirmary. Sa unang pagkakataon, ang paggamot sa sugat ay medyo madyugo. Kahit paulit-ulit na pinapakalma ang sarili ay walang epekto. Sa huli, tinakpan ni Maddie ang kanyang bibig at tumakbo palabas sa panig na ito ng Washington. At ang sundalo habang naghahanap ng backpack ay nahuli ni Mira. Dinala niya ang hostage sa labas ng base at hiniling kay Taylor na palayain si Leah. At ang bata ay ayaw nang magpatuloy sa pagiging palaboy. Walang pagpipilian kundi manatili sa base, kaya napilitan si Mira na pakawalan ng hostage. Pagkatapos payag ang pumasok sa paaralan si Leah, tumakas na naman siya palabas. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pagnanakaw sa base. Sa silid ni Mira, may nakita silang nabuksan na sahig, tila may kinuha. Mabilis namang nahanap ni na Washington at ng lahat si Leah. Lumabas na nagtago siya sa base para tulungan si Mira na kunin ang kahon na iyon. Sinabi ni Leah kay Taylor na kung hindi niya susundin ang sinabi nito, ang kapatid niyang lalaki ay gagawing pagkain ng dinosaur ni Mira. Pagbalik sa bahay, nakita ni Owen na may iniwang sulat si Leah. Naramdaman niyang totoo ang sinabi ng dalagita, kaya nagpasya siyang pumunta sa lugar ng ika-6 na grupo ng mga refugee, upang magtanong ng malinaw. Pagkatapos makatakas sa mga dinosaur at bitag, nakilala ni Jim si Mira. Sinabi sa kanya ng kabilang panig na sinubukan niya, at ang dahilan kung bakit siya nakipaglaban kay Taylor ay para mabuhay.
Tungkol naman sa dahilan kung bakit pinagnakaw ni Leia ang kahon, hindi na nagdagdag pa si Mira, at binanggit ang katotohanan tungkol sa sinaunang panahon. Ang layunin ay hindi para magsimula muli. Palagi nang niloloko ni Taylor ang lahat. Sa huli, sinabi ni Mira kay Jim na huwag pumunta sa kabilang panig. Magalang siyang pinalaya at pinayagan siyang isama si Leia, ang kapatid nito. Bumalik sa base si Taylor na walang anumang bakas tungkol sa kahon. Tinanong si Mira kung ano ang sinabi niya kay Jim, naalala niya ang sinabi ni Mira. Sa puso niya ay mayroon pa ring kaunting pagdududa kaya hindi niya sinabi ang katotohanan. Hindi pa nagtatagal pagka-uwi ni Jim, isang sundalo habang nagpapatrolya sa paligid ng base ay inatake ng long-tailed dinosaur nang matuklasan ang sundalo, tanging bangkay na lang ang natira. Batay sa kalapit na balat ng itlog, hinulaan na ang mga itlog na ito ang nakahikayat sa mga mandaragit. Ang sundalong ito ay masyadong malas, nagkataong lumabas sa saklaw ng pangangaso, tanging mga gasgas lang. Sa loob ay walang makatwirang paliwanag. Ang mga tauhan sa loob ng base ay nagsagawa ng autopsiya sa sundalo. Natuklasan ang DNA ng long-tailed dinosaur, kaya't naniniwala si Jim na hindi ito aksidente kundi isang pagpatay. Kasama ang prehistoric turkey blood sa bangkay. Lalo siyang naging sigurado na may nagkulong na long-tailed dinosaur sa base. Pagkatapos ay ginamit ang dugo ng pabo para akitin ang dinosaur na umatake. Dahil natuklasan nila na ang mga kagat ng dinosaur ay sinadyang iwan sa loob ng base. Si Taylor ay labis na nagalit. Hindi niya papayagan ang pagpatay na maganap sa loob ng kanyang nasasakupan. Nagsimulang mag-imbestiga si Jim sa nayon batay sa salaysay ng kanyang mga kasabwat. Nalaman nila na mabuting tao ang sundalong iyon. Wala siyang kaaway at kamakailan lang ay mayroon siyang kasintahan. Inilagay pa niya ang litrato sa ID card. Ngunit hindi nila nakita ang ID card sa mga gamit ng sundalo. Sa oras na iyon ay nakakita ng anomalya ang sistema ng pag-scan. Gumagalaw ang ID card ng sundalo. Hula nila ay nilamon ng dinosaur ang card para imbestigahan ang pagkakakilanlan nito. Agad silang umalis para harangin at kubkuban ang long-tailed dinosaur. Sa wakas ay napatumba nila ito at nakuha ang ID ng empleyado sa loob nito. Sa pamamagitan ng pagkilala nila, natuklasan nila na ang kasintahan ng biktima ay si Rebecca mula sa kainan. Ngunit si Rebecca ay kasal na sa isang lalaking nagngangalang Minor. Ilang taon na ang nakalipas, pagkakita pa lang nila kay Minor, inamin na nito na siya ang pumatay. Sa huli, siya ay ipinatapon sa labas ng base. Pagkatapos, hinulaan ni Jim na posibleng nag-ako ng kasalanan si Minor. Lihim na dinala ni Jim si Minor para hanapin si Rebecca. Sinabi ni Rebecca kay Jim na ang sundalo ay nagpautang ng pera sa isang tao sa kasino. Ang pera ni Boylan ay humantong sa kanila sa bakas na ito patungo kay Boylan. Una, nagpanggap silang dinakip siya. Pagkatapos ay ang mga sundalong nagbabantay kay Boylan ay lumapit kina Jim at Taylor. Sinasabing tumakas si Boylan noong oras na kumilos ang tatlong pangkat. Nang itutok ni Taylor ang baril sa sundalo, nalaman niyang pinatay nito ang kanyang pinagkakautangan. Sa pagkakataong ito, hindi na binigyan ni Taylor ng baril ang sundalo, kundi direkta na itong pinalayas sa base. Nalutas na ang kaso ng pagtatangkang pagpatay, ngunit ang base ay malapit nang humarap sa mas malaking problema. Isang meteoroid ang tumagos sa atmosfera at sumabog malapit sa base. Ang mga labi nito ay tumama at sumire sa power generator ng base. 2 pasyente ang ginagamot, mabuti na lang at mabilis na naibalik ang supply ng kuryente sa ospital. Matagumpay na naoperahan ang mga pasyente. Pagdating ng gabi, nakasagupan ni Taylor ang ilang malalaking kalaban. Nahanap ng mga tauhan ni Mira ang kahon at dinala ito. Sa huli, isang teenager ang matagumpay na nakapag-decode nito. Ang taong ito ay ang anak ni Taylor. Hiningi ni Lucas Mira kay Josh na kunin ang gamot na makakapagpagaling sa sakit. Ang gamot ay isang bihirang bagay na nakatago sa isang kaha. Upang makita ang kanyang kasintahan, ninakaw niya ito mula sa kanyang ina. Ninakaw ang gamot. Hindi ko lang inasahan na may pasyenteng nangangailangan nito agad. Kung hindi siya mabubuhay ng isang araw. Si Josh, dahil sa bigat ng konsensya, ay sinabi ang lahat, at sinabi na si Mira ay may kakayahang makipag-usap sa mga tao sa hinaharap. Pagdating ng gabi, hinanap ni Taylor si Lucas para kausapin siya. Sa daan, nakasalubong niya si Kuran na sugatan, kaya kumuha si Taylor ng gamot para sa kanya. At iniligtas din niya ito mula sa higanteng butiki. Dahil hindi niya makita ang kanyang anak, tinarget ni Taylor si Boylan, sa pag-aakalang siya ang especially iya. Ngunit kahit anong pagtatanong ang gawin niya,
Hindi na maayos si Boylan pero hindi pa rin niya inaamin na siya ay especially iya. Wala nang magawa si Taylor kundi ipaubaya si Boylan kay Jim para maimbestigahan. Si Boylan, na hindi matatag ang pag-iisip, ay inakala si Jim na si Taylor at sinabi ang isang bagay. Naibubunyag niya ang sikretong nakalibing sa ilalim ng puno ng elm sa lahat. Pumunta si Jim sa puno ng elm at hinukay ang bangkay na nakalibing doon. Sinuri ni Elizabeth ang 2 buto at tinansya ang oras ng pagkabulok at pagkamatay. Ipinapalagay niya na ito ay nasa pagitan ng 2 at 3 paglipat. Mas kakaiba, walang mga bakas ng signal sa biktima. Pagkatapos dumaan sa space tunnel, ang biktima ay hindi dumaan sa opisyal na tunnel. Hinanap ni Jim si Boylan, sinabi rin ng kabilang panig na tinulungan niya si Taylor na itapon ang isang bangkay. Ang bangkay na ito ay may kinalaman sa anak ni Taylor na si Lucas. Bumalik si Jim at ipinatawag ni Thailand, nalaman niyang pinag-aaralan ng mag-asawa ang bangkay. Ngunit sinabi lang niya na huwag na itong ulitin, pagkatapos ay pansamantalang ligtas ang mag-asawa ni Jim. Sumali sa Harvest Festival at natuklasan na si Joe ang gumanap bilang commander. Wala siyang kaliwang braso, naalala niya ang bangkay na inilibing na walang kaliwang braso. Kinumpirma ng 2 ang pagkakakilanlan ng biktima, sa oras na ito ay nilapitan sila ni Taylor at hinuli. Si Jim ay pinarusahan dahil sa pakikipagsabuatan sa kaaway, hindi dahil sa pagiging traidor. Nangako si Taylor na kung ititigil mo ang investigasyon, tutulungan kanyang alisin ang mga akusasyon, ngunit tinanggihan mo ang mabuting intensyon ni Taylor at tinanong kung bakit ka pumatay. Ayon sa sinabi kay Jim, kung hindi siya kumilos, siya sana ang mapapatay. Ang layunin ng pagtatayo ng Terra Nova ay ang mga mapagkukunan bago pa man ang digmaan. Naglalaman ng maruruming akusasyon mula sa mga pinuno. Kapag naitayo na ang tunnel, ang lahat ng mapagkukunan ng Terra Nova ay magiging pribadong pag-aari upang maprotektahan ang kanilang bayan. Sinira ni Taylor ang laboratorio ni Lucas, pagkatapos umalis ni Lucas ay matagumpay niyang napag-aralan ang tunnel ng space fabric na dumaan sa tunnel na ito papunta rito. Kaya kailangan niyang patayin si Fabric nang malaman niya ang katotohanan. Nagtungo ang 2 panig para makipagkasundo. Kinabukasan, lumapit si Taylor sa bato para mag-imbestiga, at nakita niya si Mira. Sinabi nito kay Taylor na kailangan ng gamot ng kanyang anak, kaya niya sinunod ang sinabi ng mga manager na iyon. Habang nagpapaliwanag, natanggal ni Taylor ang mga tali. Habang nag-aagawan silang 2, may lumitaw na dinosaur. Para makatakas dito, tumalon sina Taylor at Mira sa talon. Nawala rin ang mga armas dahil para mabuhay, nagtulungan ng 2 pinuno gamit ang apoy at pana. Nakaligtas sila sa isang gabi sa kabilang panig sa isang kuweba. Napansin nilang may gumagamit ng salamin para magpadala ng impormasyon. Nang mahanap nila ang pinanggalingan ng liwanag, wala ng tao. Isang patak lang ng dugo ang nahulog sa lalagyan ng solusyon. Agad niyang dinala ang sample sa ospital at humingi ng tulong kay Malcolm. Pagkatapos ng kaguluhan sa laboratorio, nakapaghiwalay din ng dugo si Malcolm. Ngunit kailangan pa nilang maghintay ng 12 oras para makuha ang resulta. Noong gabing iyon, may isang anino na pumasok sa klinik at sinira ang mga sample ng dugo. Ang taong iyon ay si Sky. Ginawa niya iyon dahil ang kanyang ina ay may trangis. Maaaring gamutin ni Mira ang kanyang ina kung hindi magiging especially iya si Sky. Hihinto sila sa pagbibigay ng gamot. Pumunta si Sky sa Base 6. Binigyan siya ni Lucas ng bagong misyon. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi dalhin ang mga datos na kailangang kalkulahin sa mata ng kasaysayan. Kapag natapos ang misyon at nakuha ang datos ng eksperimento ni Lucas, magtatagumpay ito. Nabunyag ang pagiging especially iya ni Sky, nagpa siya siyang sundin ang plano. Ikwento ang mga nangyari ngayon kay Sky, at pagkatapos ay magtago. Malapit lang sa peking lokasyon, nag-aabang lang sila. Maghapon na kaming naghihintay pero hindi namin nakita ang kalaban. Naghinala si Jim, na si Sky ay nakaiwas sa mahalagang impormasyon. Ibig sabihin, pinilit lang siyang maging especially iya. Sa kabilang banda, sinabi ni Lucas kay Sky na huwag na siyang bumalik. Ang nayon na iyon ay masisira dahil kay Taylor. Nagdesisyon si Sky na ipaalam ang plano ni Lucas kay Taylor. Nabalitaan nilang papalapit na sila sa teleportation gate. Huli lang sila ni Lucas sa pagkontrol sa malayo. Pinabagsak ang mga gwardya sa paligid at pagkatapos ay umalis ng mayabang upang pigilan ang plano ni Lucas. Naghanda si Taylor para lumaban ngunit sayang, hindi kinaya ng kanilang mga pamamaraan ang ambisyon ng mga taong iyon. Pagkatapos magsimula ang 11 na paglilipat, isang lalaking may nakakabit na pampasabog ang lumitaw.
Pagkatapos sumabog, nagbago ang lahat, si Jim ay nawalan ng malay. Pagkagising niya pagkatapos ng 3 araw, nalaman niyang si Mira ang pinuno, at si Lucas ang nag-upa para pamunuan ang buong nayon. Buti na lang at kinagat ng dinosaur ang cable ng teleportation gate. Si Malcolm ay kasalukuyang nagkukumpuni nang dumating si Jim kay Malcolm. Nagpa siya ang dalawang magkaibigan na pahabain ang pag-aayos. Sinamantala ang oras habang si Elizabeth ay nag-oopera at natuklasan. Isang bala na may impormasyon sa pamamagitan ng pag-decode ni Jim ay nakatuklas ng isang coordinate. Kaya habang kumikilos si Lucas sa labas, lihim siyang sumakay sa sasakyan. Pagkalabas ay tumakas siya bago tumakas. Narinig pa niya na gustong gumamit si Lucas ng sonic bomb pagkatapos makipagkita kay Taylor. Sinabi niya ang balitang ito sa kanya upang protektahan ang sinaunang daigdig. Nagpa siya siyang pigilan ng plano ng kanyang anak. Sinabi ni Washington sa kanya na maaari niyang alisin ang bomba, bago ito sumabog sa kondisyon na gamitin ang remote control. Nagkaroon sila ng swerte na nakita ng control signal ang pampasabog, at inalis ito bago sumabog ngunit hindi ito tagumpay. Upang maiwasan ang mga mersenaryo na makapasok sa sinaunang mundo, nagkaisa sina Jim at Taylor sa loob at labas upang nakawin ang mga supply ng mga mersenaryo. Kinumpirma ni Lucas na si Jim ang especially iya upang usisain siya. Inutusan ni Lucas si Jim pero hindi pa rin nagsasalita si Jim. Sa kabilang banda, ang nagpopondo kay Lucas ay mga insekto noong sinaunang panahon. Sinasamantala ni Elizabeth ang kawalan ng kaalaman ng kabilang panig. Sinasabi na ang ilang parasito ay dadaan sa kagat na may sakit patungo sa utak. Kakalabas lang nito ng 5 milyong itlog ng parasito sa katawan niya. Ikaw lang ang makakagawa ng antidote. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong gamitin para sa akin. Nag-aalala ang boss at nagmamadaling pumunta sa interrogation room. Gamitin ang pekeng pagkakakilanlan ni Taylor para linlangin si Lucas pagkatapos ay pauwiin si Jim. Ngayon lang sinabi ni Elizabeth na niloko niya ito kanina. Nagbigay lang ng pampakalma kaya alam ni Lucas na naloko siya at naghanda para ay lockdown ang base. Sa gabay ni Washington, nagtagumpay sina Jim at Elizabeth na makatakas. Ngunit wala nang pagkakataon si Washington na tumakas pa pagkatapos niyang kumalma. Nagpa siya si Taylor na sirain ang portal para maputol ang supply ng kalaban. Ngunit kung gagawin nila iyon, kailangan na lang nilang umasa sa mahigit 1,000 tao para muling itayo ang sibilisasyon ng tao dito. Ang misyong ito ay ipinagkatiwala kay Jim kinabukasan. Nagmaneho si Mira ng isang truck na puno ng sinaunang mineral pabalik sa base. Masayang isinama ni Lucas si Sky, at hindi nagtagal ay nagplano si Sky na patayin si Taylor. Pinahinto ni Lucas ang sasakyan, pagkatapos ay ginamit ni Sky ang isang trick para linlangin siya. Sa huli, nahuli si Lucas ng mga tauhan ni Taylor. Ginamit ni Sky ang device para kopyahin ang impormasyon sa sasakyan. Pinalitan niya ito ng sarili niyang sasakyan. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng assistant kay Jim kung paano gumagana ang sonic bomb. Sapat na ito para sirain ang teleportation gate. Hayaan mong dalhin ko ang anesthetic at sonic bullets. Magtago sa transport vehicle pagkatapos dumaan sa teleportation gate. Magsuot ka ng gas mask at pumunta sa future world. Matapos makumpirma na nakabalik na si Jim, sinira ni Malcolm ang teleportation gate gamit ang remote control. Ang tunnel sa magkabilang dulo ay nagsara, nahulaan ni Lucas ang plano ni Taylor at nagmadaling kumawala sa mga tali. Tumakbo siya patungo sa teleportation gate at nakasalubong ang kanyang ama sa kalagitnaan. Wala siyang lakas para lumaban, kaya sinubukan niyang makuha ang pabor ng kanyang ama. Umaasang mapapatawad siya nito, at nang lamambat ang puso nito, sinaksak ni Lucas si Taylor sa likuran. Sa kabutihang palad, dumating si Sky sa tamang oras para paalisin si Lucas na hindi nagsisisi. Upang makita ang kanyang ina, ngunit nang sila ay tumayo, natuklasan nila na ang bangkay ni Lucas ay misteryosong naglaho sa kabilang panig, sa harap ng teleportation gate ng hinaharap na mundo. Ang amo at ang mga pinuno ay naghahanda upang suriin ang kanilang ari-arian. Ang resulta na naghihintay sa kanila ay isang dinurog na dinosaur. Maraming amo ang namatay sa ilalim ng mga pangil ng dinosaur. Samantala, matagumpay na na-install ni Jim ang sonic bomb. Ngunit pagkatapos niyang i-activate, hinarang siya ng amo na maraming sinasabi. Hindi nakinig ang dinosaur, lumitaw ito sa likod ng amo at tinapos ang kalaban. Ang mabahong amoy mula sa katawan ng mga taong ito ay nagdulot ng paglunok sa dinosaur. Hindi ito lumabas, iniluwa ito, wala ng kalaban na humaharang sa daan, tumakbo si Jim patungo sa teleportation gate.
Matapos sumabog ang pabrika, dinala ng shockwave sina Jim at ang dinosaur pabalik sa panahon. Ang puting bahagi ay nawalan lamang ng signal molecule mula sa portal. Ang lokasyon ng paglipat ay hindi tiyak, si Jim ay dinala sa isang kagubatan. Kalaunan ay natagpuan siya ni Elizabeth gamit ang electromagnetic signal. At ang mga mersenaryong nagbabantay sa nayon, nang malaman nilang nasira ang portal, ay umalis sa nayon, at sinalubong ng nayon ang kanilang Panginoon tulad ng dati. Mahigit 1,000 tao ang magbubukas ng bagong panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Taylor, sinabi ng mga scout kay Taylor. Ang pag-urong ng mga mersenaryo sa ilang ay nagpaalala kay Jim tungkol sa isang inukit na kahoy na estatwa. Malinaw na ang bagay na ito ay mula sa isang sibilisadong panahon. Ngunit bakit ito lumitaw dito? Anong lihim pa ang taglay ng sinaunang panahon? Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Terra Nova. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito sa sukat na 10? Ilan ang ibibigay ninyong puntos sa pelikula? Ipadala ang inyong sagot sa comment section para malaman namin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits!